ang tingog sa Ginoo mga igsoon, matremble ang mga tao. Muna nga, kinahanglan sila grace, si Jesus sa kagyod ang makapataliwala ng tanan aron nga maputol mga igsoon ang kaligutgot sa Dios. Taliwala sa tao. Dili lang ana mga igsoon, sa Exodus chapter 19 verse 16 to 20 imong mabasa dira, the smoke of it went like the smoke of a kiln, and the whole mountain trembled greatly. Kung imo nang basahon mga igsoon, masabtan nimo dito na ang treatment sa Dios sa tao mga igsoon, balig yung laguta ang tao, ang Dios sa tao. Kung imo basahon mga igsoon, human gibuhat sa Dios ang tao, di ba, sa kanong kaadlaw. Nidaghan, nidagsa ang tao sa tibok kalibutan. Hangtod nga naghimo sila turi. Muna gitawag na itong Tower of Babel. Nan, sa ilang pagpurpose nila nga, aron sila maila sa tibuok kalibutan. Tungod sa ilang paghandong pangandoy nga maila sila sa tibuok kalibutan mga igsoon, nalimtan nila ang Dios nga maoy pundasyon sa tanan. Nga naghimo nila nga mahimong tao mga igsoon aron nga makahimo sila butang para aning kalibutana. Mao ni ang sipyat nila mga igsoon. Gawas pa before pa ana mga igsoon nagbuhat sila, no? Before pa ana mga igsoon, later mo adto ta dihang dapita. Then ingon ang Dios mga igsoon, taas na kay turing nga ilang gibuhat mga igsoon. Apan wala mahimot sa Dios ang ilang gibuhat. Di ba? Unsay gisulti sa pulong sa Ginoo? Ingon sa dito sa chapter 6, kung wala ko masayop, ingon dito nga nagmahay ko nga akong gibuhat ang mga tao. Kaya nga naman, ang mga tao unta nga gibuhat sa Ginoo sama siyang dagway aron sila magdayeg sa Dios, pero wala sila magdayeg sa Ginoo. Wala sila musimba sa Ginoo. Muna nga naguol ang Dios mga igsoon. Kung ang tao gani dili musimba sa Dios, maguol gyud ang Dios. Amen. Hallelujah. So karon kinsa may imong gilipay? Ang tao o ang Dios? Amen. Tupakpakan si Lord mga igsoon. Kay once nga moduol ta sa trono sa Ginoo, nadiha ang pagmaya sa Dios. Naadiha ang kalipay sa Dios. Walay kabuk-aton nga moduol ta sa Ginoo. Kaya kung naadi ang kabukaton, iduod ta dili sa Mount Zion, iduod ta sa Mount Sinai. Amen. Diha makita na to ang story na ang kasing-kasing sa tao mga igsoon bugat kaayo, munang dili sila o wala sila panalangin nga madawat. Ha? Anawa? The last day, mo rin tulo akong gipili ka mga senaryo mga igsoon kay mo ni pinakabugat gyud nganong significant ang pulong sa Ginoo sa verse 18 sa Hebrews chapter 12. Diri sa Exodus 32:1-6, makita nato dito nga the pulling of their gold to construct the calf to replace the God they feared had abandoned them. Ilang ipangkulikta mga igsoon ang mga bulawan aron ilahang hulmahon nga baka mga igsoon nating baka kanang itoy nga baka kasi tawag ana na lati ila ditong gipurma o maoy ilang gisimba ha. Tungod kay nini higayon na gipatungas mo to si Moises, di ba? Dugay manibalik si Moises. Dugay manibalik, gihatagan si Moises og napulo kasugo, 10 commandments. Pagbalik ni Moises, mo na ni gibuhat nila na nagsimba na sila sa Dios. Tungod sa kalagot ni Moises, ang gidala niya nga stone tablet, iyahang gilabay. Tungod sa kalagot ni Moises, ano man nawad-an sila pailog. Moses, dugay naman kaayog ka nga ni bali, wala ni bali. See, yung ana ang kinaiya sa tao mga igsoon. Dili makapailog. Kung dili ta makapailog mga igsoon, asa ta nabilong nga bukid? Naata sa Mount Sinai. Naata sa Mount Sinai. Diin, balaod ray nagdako ditong dapita. Pero walay obedience. Nisimba sila tungod sa balaod, dili tungod sa tag-iyas balaod. Hello? Muna hinumduman na ito mga igsoon. Na kanunay tag obedience sa law, pero dili ta obedience sa tag-iyas sa law.
Asa ang grasya? Walay grasya nga nagpataliwala. Pero kung maato ta sa Mount Zion, mga igsoon, that is a place of God's presence and glory. Muni ang nasinatian ni David, mga igsoon. Si King David, one of the righteous person, nagahimong a man after God's own heart, because naa siyang kasing-kasing ang masimbaho ng madaligon. Ug mauni nakapahimo niyang duol sa Dios. Busa kita karon sa ato ang panahon karon, sa atong henerasyon karon. Kung naa gani sa atong kasing-kasing nga masininbahon, we are like David. Wala ko'y pakpak diha. Hallelujah. Sama ta kang David. Unang nayo sa kaawit, I will praise like David praise. Ginaraan ka ng kantahan. Ha? When I sing to the Lord in my heart, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will sing the praise as David sang. I will sing, O Lord, I will sing, O Lord, I will sing as David sang. I will sing, O Lord, I will sing, O Lord, I will sing like David sang. When the Spirit of the Lord is in my heart, I will praise like David praise. Mount Zion na siya, mga igsoon. Dili ni mo makita sa Mount Sinai. Kaya sa Mount Sinai is all about trembling. It's all about fear, mga igsoon. But sa atong generation karon, we do not like Mount Sinai. Nadiha ang burden, nadiha ang pagsugod. Tungod kay ang mga tao rito, bado ang mga tao na hilayo sa Dios, akong hatagan og commandments. Kay para nga at least, naa sila'y sandigan, naa sila'y timan-an, nga kinanglan buhaton nila kini kay kung violate sila, mga matay sila. Ingon ana ang gipakanaog sa Dios, mga igsoon. Tungod kay nakita sa Dios ang mga kasing-kasing sa mga Israelitas nga nagsalig sila, nga pinili na silang katawhan sa Ginoo. Here comes the grace of God coming. Because the Lord sees na apay mas deserve ni ining iyahang plano, God's plan of redemption. God's plan of redemption. Here comes the Mount Zion, where a place of God's presence and glory. Aside from that, a place where Yahweh, the God of Israel, dwells. Naadiyan ang puyo, muna na sa kaawit. Zion is the praise of worship. Zion is the praise of joy. Zion is the dwelling place of the Lord. Na? Una. So a place of singing, a place of joy, the dwelling of the Lord. Naadiyan mga igsoon. Nakini siya nga Dios, mga igsoon, dili na siya sama sa Dios nga iyahang gibati sa una dito sa Mount Zion. Nagpasabot pa na usaba ang Dios. He never changed. But because of grace, nausab ang iyang perspective, because of God's redemption plan, dito mga igsoon, ihikap ang iyang kasing-kasing. Nakita dito mga igsoon na naapagdiay nga mas maayo pang, mas deserve pagyod sa pangapagdayeg sa Dios. Deserve sa Dios mga igsoon nga iyang atong daygon. Deserve sa Dios na to ang pasalamatan. Mo ni karon mga igsoon nga bisan daghan tang mga circumstances kinabuhi. Bisan birahon ta, pero ang atong una-una na aragyapon diri atong gihatag sa Ginoo. Hallelujah. Ingon anak mga igsoon, kung nabati nato ang kalipay nga mosimba ta sa Ginoo, how much more ang atong gisimba. Mo gina importante mga igsoon. Manang wala gyud mawala sa pagpangalagad sa Ginoo kung ang ato ang pagtuo mga igsoon gihatagan nakaangklag gyud diha sa ato ang relasyon sa tubuhi nga Dios. Hallelujah. Aside from the Mount Sinai and Mount Zion, naadyo diri lapit kani gitawag nato og fear and trembling. So sa fear and trembling nakita nato diha versus grace and acceptance. Na? Di ba? Fear and trembling, makita nato diya sa una-una sa Mount Sinai, dayon ang grace and acceptance na diya sa Mount Zion. Unsa man ni siya kamahin mga igsoon nagisgutan kaning kahadlok, kaning muna tao kanang natingala ta, tremble ta, kanang nahadlok ta, nagukon-ukon ta, no?
Muna dunay panahon nga wala ta makasiguro sa pagkamaayo sa grasya sa Ginoo. Magpanuko ta. Muna kung sa gisulti mga igsoon sa Hebrews chapter 4 verse 16, dili ta magpanuko sa pagduol sa trono sa Dios, di na diha ang grasya nga atong gikinahanglan. So kung mahadlok ta mga igsoon mo dool, so nagpanuko ta. That means nga di nato maangkon ang kapahulayan. Bisan pila na ka katuig mga igsoon nga nakadungog sa pulong sa Ginoo, katong mga pulong sa Ginoo nga imong nadunggan mga igsoon, wala ra to tungod kay intellectual raman to. Pero kung ang kasing-kasing na circumcise, magpabilin ka hangtod sa pagbalik sa Ginoo. Palampagan nato si Lord mga igsoon. Hallelujah. Ang grace mo ni siya yung taytayan mga igsoon paingon sa kalampusan. Kaya naman sa imong pagbarog diha, dili tungod kay maayo na ka. Nakabarog ta tungod na sa tabang sa Ginoo. Kanang tabang sa Ginoo ng grasya sa Dios. Kinsa man ta nagtrabahan ta. Deserve ba nato? Dili. Apan tungod sa grasya sa Ginoo, gidawat nato na unsa may balos ani. Kakapulong 7 kapulong. WORSHIP. Worship. Kuha na to? O lagi, ano man, ang worship is a byproduct of grace na atong nadawat gikan sa Dios. Marang balik-balik ko na to, Hebrews chapter 10, di nato undangon ang nabatasan sa panagtigom sama sa gibuhat sa uban. Mao ni mga igsoon ang pundasyon aron nga atong ma-confirm nga gi-accept gyud nato ang grasya sa Dios. Wa ta nahandlok mga igsoon, dili sama sa kahadlok sa mga Israelita sa atong panahon. Ingon sila nga wala kamo ingon diri wala kamo muduol sa dapit nga may lanog sa trumpeta o sa katingog sa pagka dahunog sa mga Israelita sa maong tingog, nangaliyupo sila sa Dios nga muhunong na unta kini. Instead nga moduol sila sa Ginoo, dili sila makaduol tungod kay naa sila kasing-kasing mga igsoon ang kahadlok, ang kabalaka. Ug unsa pa nang klasiha? Stress. Unsa pa? Depravity, ruinous. Tanan nga mga negatibo, usa ka pagbati sa usa ka tawo na atanan nahansakan tanan. Mura ta gipana mga igsoon, so kung gipanata mga igsoon, di na ta makalihok. Atong Domingo, atong natun-an, nagigapos tas grasya. Pero kung nagpanukog yapon tagduol sa trono sa Dios, di na ang grasya diha nga atong gikinahanglan. Wa tagapusa, dili grasya ang nagapos nato. Kinsa nagapos? Ang strongholds nagapos, unya dili nagikan sa Dios. Kanang mga igsoon nakababag kanato kanang kahadlok usana ka makababag kanato kabalaka. Labi na nang kanang pride, na kanang garbo sa Kabisayan, garbo sa Negros Oriental, no? Dili og dili mo na makababag mga igsoon. Mumawala ang tay-tay tanaw mo. Kita mo ang picture. O naay grasya ay taya na. Maputol ang grasya mga igsoon kung naa ka natong kahadlok. Kani ba? Ha? Kisa nang unang mura mo nagsisila na. Aw. Di ba? Ha? Di ba? Mura no? Maputol ang grasya sa Ginoo kung naa nato ang pride.